Nag- Blessed evening to everyone. Once more, thank you for being here. And let me share my screen so that you can see my Bible. Okay. Yan. So, wait lang natin till I confirm that you can now see my screen. Okay, so now you can see my screen. Okay. So, last Friday, uh, merong katanungan, no? There was a question and I believe it was from Sister Isa. No, nandyan si Sister Isa. Are you there, Sister Isa? Nandyan ka ba, Sister Isa? Nakita ko naka-online siya pero I don't know if naririnig niya ako. And if naririnig mo ako, Sister, mag-confirm ka na lang. I hope naririnig niyo ako, mga kapatid. Naririnig niyo po ba ako? Opo, naririnig po. Okay. Yan, praise the Lord. So, okay. Thank you sa confirmation. Naririnig niyo ako. I will continue on the basis of that. So, last Tuesday, no, yun nga. Meron tayong request, basically, katanungan about bakit ang isang Kristiyano, pagka siya ay nandun na nananampalataya at tinayuan niya yung kanyang pananampalataya, meaning nag-serve siya sa Lord, bakit na nandoon na maraming trials, maraming troubles, maraming problems dumarating sa kanyang buhay? Ano ba ang kinalaman nito? Ang isa bang pagiging Kristiyano, ibig ba sabihin nito is nagdadala ito ng um, problema sa ating buhay? Ito ba yung nagdadala ng trial sa ating buhay? So, yan yung mga katanungan, no, na nais nating bigyan ng liwanag, bigyan ng pansin sa gabing ito. So, I believe wala naman tayong ah, ibang lahi ngayon. So, we can speak in Tagalog. Right. So, now, para mabigyan niya ng linaw, ng liwanag, ang gawin po natin is tignan natin siya sa dalawang perspective, no? Sa dalawang uh, uh, view, no? Dito kasi sa mundo, meron tayong masabi natin na madi-divide natin ang mundo into two, right? Into two realms, no? So, meron tayong tinatawag na physical realm at meron din tayong tinatawag na spiritual realm, no? So, what we're going to do is explore natin to. Ano ba itong physical realm at ano yung spiritual realm? So, I believe physical realm, madali lang naman natin maintindihan because all of us, uh, we interact through and into the physical realm, no? So, ang Bible sometimes ginagamit niya yung term na seen and unseen, no, para i-describe or i-correlate yung physical saka spiritual realm. So, yan yung ano natin, no, yan ang saglit lang po. Ano yung lumabas dito sa akin? Ano? Okay. So, yan yung ano natin, nais natin gawin ngayong gabi, no? Una, tignan muna natin tong unseen, seen saka unseen or yung tinatawag nating physical realm saka spiritual realm, no? Basically, sabi ko nga, ang physical realm, ito yung nakikita ng ating mga mata, no? Anything that our five senses can interact with, right? So we have
five senses. Tama? We have the sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of touch, and sense of taste. No? So these five senses, ito yung binigay sa atin ng Diyos bilang tao, physical or anong tawag dito? Senses natin, no, to interact with our environment. Nakikita natin ang mundo, ang kapaligiran dahil meron tayong sense of sight. Nalalasahan natin ng masarap na pagkain because we have a sense of taste, no? Sa ating mga dila. Na nararamdaman natin ang mga bagay-bagay, even ang anak natin, asawa natin, kapag ka sila ay nasa ating mga kamay, dahil meron tayong sense of touch, no? Ganun din naman sa pandinig because we have a sense of hearing. At ano pa ba yung hindi ko na ano? Sense of smell, di ba? Nalaman natin kung mabango, mabaho, or walang amoy kasi dahil sa ating sense of smell. So, itong mga senses na to, yan yung nag interact sa ating physical environment, right? So, yan yung tinatawag natin na physical realm. So, nandito tayo sa physical realm, something that is tangible or something that is seen. And then, meron din tayo, sabi ko nga, tinatawag natin na spiritual realm or yung unseen, hindi nakikita. Although hindi siya nakikita, it doesn't mean na wala siya, no? This is parang contrast ito kasi ng physical, no? Kaya nga seen and unseen, no? So, in contrast, ang spiritual realm naman, ito ay nag-exist beyond doon sa ating normal senses. So, kung meron tayong, kagaya ng sinabi ko, meron tayong five physical sense that interacts with our environment, that interacts with the physical realm. Ang spiritual realm naman, no, in contrast to physical realm, is this is a dimension that exists beyond our senses. So that's why hindi natin siya ma-detect, no? Because yung ating senses is for physical realm, right? So that's why hindi ito makita ng ating mga mata. Kaya ang sabi ang spiritual realm is unseen, no? So it's invisible to our eyes. And although it's invisible, but it exists, and it comprises of different entities and forces that later on we will discuss na iniimpluwensyahan nito. Actually, hindi lang yung spiritual pero both, no? Both naiimpluwensyahan nito yung ating spiritual lives as well as yung ating physical lives, no, sa physical realm. So, dito sa spiritual realm, of course, sino ang mga nandito? This includes God, no? First and foremost, in John 4, chapter 24, I believe it was. It is, sabi doon, God is spirit, no? So, ang ating Diyos ay spiritu. So, therefore, ating Diyos operates within the spiritual realm. However, because God is sovereign, so it doesn't mean na limited siya dun sa spiritual realm. He can also operate in the physical realm because he is an omnipotent God. He's all powerful. He's an omnipresent God. He's ever present everywhere, and he is sovereign, no? So kung ano man ang gawin niya, walang pwedeng or kayang makapigil sa kanya, right? Ano pa? So we're talking about spiritual realms. So we're talking about God, the angels, the Holy Spirit, and even yung mga evil ones, no, like Satan and his demons, no, Satan and his angels, no. So these are within the spiritual realm. Now, hindi po natin gawa-gawa lang yan, no? Hindi po natin gawa-gawa lang ang nakikita nyo na yung aking Bible, di ba? Yes, nakikita nyo na. So, hindi natin gawa-gawa lang yan. Hindi yan kuro-kuro ko lang. Makikita natin yan all throughout the Bible. You can see the Bible and I have here some verses, no? Sabi diyan, by faith, we understand that the universe was formed at God's command.
so that what is seen was not made out of what was visible. So, makita natin yan, reference nito sa creation, yung pag-create ng scene, no, ay kinreate out from unseen, no? So that what is seen was not made out of what was visible, but was made from unseen, no? So meaning, nagmula yung physical, nagmula sa spiritual realm. Okay? And then, ano pa? Sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Sabi niyan, so we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. So, ang sabi natin kanina, seen is the physical realm, is the physical, and unseen is the spiritual. So, sabi diyan, we fix our eyes not on what is seen or physical, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So, makita natin dito. Later on, we're going to delve deeper dito sa 2 Corinthians chapter 4 na ito. But here we can see na si Apostle Paul, yung focus, no, dinadirect niya sa spiritual realities. Ang sinasabi niya basically, hey, huwag kayong nakapokus lang sa mga material na bagay, sa mga nakikita nyo. Rather, mag-focus kayo dun sa mga hindi nyo nakikita. Kaya faith, di ba? Ang faith is a assurance of faith is a substance of what we hope for, and assurance of what is unseen. Baliktad ata. No, later babasahin natin 'yan. Or yeah, later kasi pupunta tayo diyan sa or puntahan na natin ngayon. Okay, so Hebrews 11:1. Ayan. Now faith is confidence on what we hope for and assurance about what we do not see. So that is faith, no? Confidence in what we hope for. You are hoping for it and you're confident that it's going to be fulfilled. And it is an assurance. So pag sinabi natin assurance, so sure yun, kumbaga sure ball na makakamtan mo. Pero it's unseen, hindi siya nakikita. Yun na basically, yun ang sinasabi ni Apostle Paul dito, no? Na wag ibase yung ating focus dun sa mga nakikita. However, ibase dun sa mga eternal, no? Kasi yung mga physical ay temporary lang yan. Sabi nga ng Panginoong Hesus, no? In Book of Matthew, I believe, sabi niya sa mga disipulo niya, lahat yung mga building niyan, mawawala yan, matatanggal yan, masisira yan, madidestroy, no? Heaven and earth will pass away, but my words will never, sabi ng Panginoon. No, kaya, ah, so basically, ang ginagawa lang natin dito is pinapakita muna natin yung mga passages, different passages that talks about the physical and the spiritual realm, no? So here we can also see the book of isa pa. Yan, book of Daniel, chapter 10 verse 12 to 13. Ang sabi diyan, then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard and I have come in response to them. No, sino itong tinutukoy dito? That is the angel yan, But the prince of the Persian kingdom resisted me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. So here, makikita natin nakamix yung physical realm sa spiritual realm dito sa Daniel chapter 10 verse 12 to 13, no? Yung at isa pa ang kagandahan dito makita natin yung prayer that later on we're also going to discuss this about prayer, no? Because here we can see na sinasabi dito na yung prayer ni Daniel influenced, no, the heavenly battles, no, the spiritual realm, yung mga, let's say, angelic activities, no. Dito pinakikita yung interaction between human actions sa physical realm and yung mga responses dun sa spiritual realm, no. But we're not going to discuss that in detail. However, we're going to discuss later on Ephesians chapter 6, right? The full armor of God. Here, we can see in Ephesians chapter 6 verse 12, anong sabi ni Apostle Paul? Sabi niya,
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So dito sa passage na to, sinasabi lang ni Apostle Paul, he's stating that ang tunay na conflict natin is hindi sa physical aspect kung hindi sa spiritual aspect, no, specifically with spiritual forces, no, operating within our environment, within the background. So with these passages, um uh, this anong tawag dito, sinusuportahan nito, no, these passages supports the existence of the physical realm. Of course, we know that because we are in the physical realm. So, hindi na madaling i-explain yan. And the physical realm, the unseen realm na tinatawag natin, no? And it's important na ilay natin itong foundation na to so that hindi tayo, as we go about our study, hindi tayo malito or hindi tayo ma-confuse, okay? Because remember also in Thessalonians, Apostle Paul said that we have our body, soul, and spirit. And later on, hopefully, time permits, we will be able to discuss that as well. Okay, so now that we know about the physical realm and the spiritual realm, and if you have any question, you can interrupt me, no? Interrupt nyo lang po ako kung meron kang katanungan. So now we know the physical realm and we know the spiritual realm. Now let's go back to this passage in the book of Second Corinthians, chapter 4. But this time, a while ago, we read yung verse 18. Now we're going to read from verse 16 to verse 18. Let me read it first. Sabi diyan, therefore we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Okay, so napaka ganda nitong passage na ito, importante ito, because this lays yung eternal perspective, no? In contrast doon sa temporary perspective, which is the physical, that sometimes people think na yung physical will last forever, pero yung physical is only temporal, no? Temporary lang ito. But ang sinasabi ng Apostle Paul dito, mag-focus kayo doon sa eternal, yung, no? Yung eternal perspective, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So, ah pero bakit sinabi ni Apostle Paul to? So this is the book of Second Corinthians, and obviously from the book itself, no, binibigyan kayo ng idea na binibigyan tayo ng idea that Apostle Paul wrote this letter, this epistle for the Corinthian church, no, to the church in Corinth. That's why he wrote this. And itong church in Corinth, this is a fellowship or a community na pinound and pinagmamalasakitan ni Apostle Paul, no. Hindi lang 'yan, marami pang ibang mga churches, pero since we are discussing about Second Corinthians 4:16-18, so we are focused on Corinthians, no. And dito sa letter na to, sa Second Corinthians chapter 4, ina-address nito yung iba-ibang challenges at saka criticism basically, no, na that Apostle Paul was facing, ano, actually Apostle Paul was facing different kinds of challenges. Remember, he's not in Corinth, even though he founded the Corinth church, no, but he is not there. So because of that, marami siyang mga challenges na kinakaharap, including kini-question yung kanyang apostolic authority, no? And yung mga hardship na in-endure ni Apostle Paul. So because of that, sa passage na ito, ang aim ni Apostle Paul is to encourage yung Corinthian believers,
He wants to encourage and meron mga nakikinig sa atin na na ibang lahi. Okay. So mag-English muna tayo. So in this passage, Paul aims to encourage the Corinthian believers, no? Um, so how was he doing this? By contrasting yung nature of physical afflictions with the significance or eternal significance ng spiritual renewal or spiritual rewards. No, yun ang ginagawa ni Apostle Paul diyan. Bakit niya nasabi yan? So, uh, he also distinguishes between the outer self, no, which is yung outer self is that is the physical, which is the physical realm, the outer self, which suffers and decline. Yun ang sinasabi niya, no? Ang outer, ang physical, it will suffer and will decline, no? Yan ang sinasabi niya. However, the inner self, which is continually being renewed by God's Spirit. So that's what Apostle Paul was saying, no? Na na wala na ata yung ating English speaker. So balik na tayo sa Tagalog. So, yan yung sinasabi ni Apostle Paul na ah, yung mag-focus kayo wag sa outer, mag-focus kayo sa inner self nyo. Kasi yung inner self nyo, it's being continually renewed by God's Spirit, by the Holy Spirit. And itong pagre-renew na ito ng inner self natin, no? Hindi ito nakikita, this is not visible or tangible, but it holds an eternal significance. Significant yun, although hindi nakikita, pero significant yun, no? Kaya sabi niya, yung light and momentary troubles, sabi niya, yung light and momentary troubles na yan yung mga persecution saka suffering ni Paul na tinutukoy niya at ng mga fellow believers niya, no, sa Corinth na na-experience na-experience nila. And through that, nire-redefine niya yung hardship, no, na kanilang dinadanas. At sinasabi niya basically, it's like an investment in eternal glory, no, outweighing yung mga temporal. Once na outweigh mo yung temporal sa eternal, mas mahalaga yung eternal. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya kung matandaan nyo yung kanyang sa Hebrews chapter 12, no, ang sabi ni Apostle Paul noon, consider a man running a race, no, a marathon runner basically. No? Parang ganun din yun. Sa a runner, when he runs, nandun yung physical pain, na-experience niya yung physical pain during the race, no? Pero yung pain na yun, that is temporary. What he was saying is focus on the finish line, on the goal to finish. And focus on the goal to finish. Do not focus dun sa nararanasan mo. Because ang buhay ng isang Kristiyano ay dadanas talaga tayo ng mga pagsubok, dadanas talaga tayo ng hirap, no? Pero ang sinasabi niya, huwag ka doon mag-focus, right? Huwag ka mag-focus doon sa nararamdaman mo na kahirapan. Mag-focus ka doon sa patutunguhan mo, doon sa eternal, no? So yung iyong joy dapat nandoon, no? Kagaya ng isang mananakbo, ng isang runner, marathon runner for example, yung joy niya nandoon sa finish line. Even though pag ewan ko kung naranasan niyo ng tumakbo ng marathon, pero ako naranasan ko na yung yung 5 kilometers lang. Ang hirap, no? Ang hirap niya. Nandun yung hingal na hingal ka na. Tapos yung nararamdaman mo yung mga organs mo na parang bumibigay na gusto nang tumigil, no? Pero gusto mong matapos, yun yung joy mo. So yun yung sinasabi ng Apostle Paul, no? Mag-focus ka dun sa temporal, hindi dun sa mga momentary troubles na nararamdaman mo, no? So kasi pag ganun ang ginawa natin, then we would have achieved yung ating long-term goal, no? It's like yung focus natin dun sa eternal rewards, no? At yung mga discomforts, parati yan, hindi yan mawawala. Nandiyan dyan na yan. However, it doesn't mean na
na wala tayong gagawin, no? Of course, meron naman tayong magagawa diyan. And yun nga yung isa sa point of discussion natin tonight, no? Alright, so now, sabi rin po niya sa Romans chapter 8 verse 18, ang sabi niya, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So, for example, yung katanungan na bakit ganun kung kailan ako naging Kristiyano, ang dami kong mga nararanasan na problema. Kung titingnan natin, ang sinasabi ni Apostle Paul, no, tinuturuan tayo ng banal na espiritu na ang nangyari sa aking nawala yung share. Saglit lang po Naghang yung naririnig niyo po ba ako? Hello? Opo, Pastor. Bakit naghang itong aking saglit lang. I-ano ko. I naghang kasi. 1 minute. Pero sa Zoom, naririnig niyo pa po ako sa Zoom, ha? Opo, Pastor. Yan. Bakit ganun? Yan, okay na. Okay. So, sige. Thank you po, Sis Presi, for the confirmation. Okay, so sabi ni Apostle Paul, I consider sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So sinasabi niya basically, no, hindi niya kino-confirm niya na merong mga sufferings talaga as believers in Christ. Daraan tayo sa suffering, pero I believe yung suffering na tinutukoy kasi ni Apostle Paul dito that time because they were under persecution, no? Yun yung suffering nila. And I believe this time wala naman ng ganong persecution, pero meron pang ibang mga ah, similar na dinadanas tayo, no? So later on bibigyan natin 'yan ng pansin. And itong Romans chapter 8 verse 18, kung makikita nyo, is very similar siya doon sa ating binasa, no, sa 2 Corinthians chapter 4. Because we can see from Corinth up to Romans, Paul is speaking about the same thing. No, he's speaking about sufferings, trials, no, persecution, and he's talking about the insignificance still of yung mga current sufferings, no, compared to future glory ng isang Kristiyano na mararanasan natin, no. So, doon tayo mag-focus, no. So, if yung kasi yung mararanasan natin na yun yung nasa sa spiritual realm. Now, if mag-focus tayo doon, basically magmamanifest yan siya as joy sa atin sa physical, no? And then, sabi niya rin sa Colossians chapter 3 verse 2, sabi niya, set your mind on things above, no? Not on earthly things. So, ganun pa rin, same tone, same advice ang binibigay ni Apostle Paul. Set your mind on things above, not on earthly things, no? Basically, makita natin from Corinthians to Romans to Colossians, same. Ini-echo ni Apostle Paul, no? Yung call to focus on spiritual realities, no? Because itong mga spiritual realities na ito, no, like spiritual realities where you and I are in, no, as Christians, ito yung mga eternal, no, eternal things. Nawala si Sister Isa. Anyway, so yan yung sinasabi ni Apostle Paul, no, na mag-focus tayo diyan, ha? Because it has lasting value over dun sa mga temporal, no, or yung mga earthly things, yung mga earthly concerns, for example, no. That's why tayo po, we have to really i-cultivate natin yung perspective natin, especially sa ating pang-araw-araw na buhay, no? I-cultivate natin sa in such a way na nakapokus tayo
doon sa eternal rather than doon sa temporal. No, nakapokus tayo doon sa what is unseen rather than doon sa what is seen, no? So, anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, bigyan natin ng priority yung ating spiritual growth, right? Bigyan natin ng priority ang ating spiritual growth, yung mga heavenly values, like for example, uh, sabi nyo na nagsiserve tayo sa ministry, no? Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, no? Sinasa pamuhay natin, sinasa puso natin ang mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Yan, magkukos yan ng spiritual growth, no? And they have heavenly values over doon sa mga worldly matters, no? Because yung mga nararanasan natin, mga worldly matters, yung mga yan eh. Although hindi natin siya sinasantabi, hindi natin siya minamaliit, but hindi dapat doon nandoon yung ating focus. Right? So, mag-focus tayo rather than sa outer, mag-focus tayo doon sa inner. Right? So, now, punta naman tayo sa Ephesians chapter 6 verse 12. So here we can see Apostle Paul in Ephesians chapter 6 verse 12. This is about the armor of God actually. And ang title nito, pag babasahin niyo sa Bible, ang title is the armor of God. And here we can see Apostle Paul is talking about engaging in spiritual warfare, no? Sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi niya, "For our struggle, no, is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms." Sabi niyan sa Ephesians chapter 6 verse 12. Now, bakit sinabi ni Apostle Paul tong ganito, no? Um, Remember, si Apostle Paul, when he wrote to the Ephesians, he was talking about the nature of life, the nature of Christian life. I don't know if maybe some of you were here na before when we did the series of preaching about the book of Ephesians, and nadaanan po natin to because diyan po sa book of Ephesians, Apostle Paul was talking about the nature of Christian life, no? Kaya nandiyan yung even yung paborito ni Pastor Joan. I don't know if nakikinig siya in Ephesians chapter 5. No? So because it talks about Christian life, right? And this, when we talk about Christian life, hindi mo maaalis, may isasantabi yung mga battles na ating kinakaharap. Not just in the physical, but significantly more, no? Mas more sa spiritual realm. Yan yung sinasabi ni Apostle Paul dyan. And the purpose ni Apostle Paul is because he want to equip believers, no? Para maintindihan nila na ang talagang tunay na kaaway, the real enemy, ay hindi tao. Kaya sabi ni Apostle Paul, we do not struggle, for our struggle is not against flesh and blood, no? So, ibig sabihin, no, ang ating enemy is hindi humans, but spiritual forces that opposes God's purpose or God's purposes. Ayaw mapangyari kasi, no, ng um, enemy, ng mga spiritual evil spiritual forces, mapangyari yung purpose ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin, no? So, now let's let's dig more into this, okay? When we say, Apostle Paul said, no, for our struggle is not against flesh and blood. So, pag sinabi nating flesh and blood, of course, flesh is laman and blood ay dugo. So, obviously, Apostle Paul is referring to human beings, tao, no? So, and Apostle Paul, obviously, when he said this, he is giving emphasis na yung conflict is hindi ito kumbaga hindi ito basta interpersonal lang or societal
struggles, no? Na para bang yung kaibigan mo na hindi kayo nagkaintindihan, no? Nagkaroon kayo ng dahil diyan is hindi na kayo nagkikibuan, no? Hindi lang siya basta ganoon. But sinasabi ni Apostle Paul, meron tong deep root, no, na pinagmumulan, na pinag-uugatan, no? Kaya sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood, right? Yun sabi niya. So ang sabi niya, ang ating struggle daw is against rulers, authorities, and powers of this dark world, spiritual forces of evil. Yun ang sabi niya dyan sa verse 12, di ba? So, itong sinasabi na tong rulers, authorities, powers of this dark world, spiritual forces of evil, ito po is yung mga masasabi natin na mga iba-ibang uri or iba-ibang rank or iba-ibang level ng types ng mga demonic forces, mga demonic spirits that opposes God's will. Kaya nga, makita natin dito sa Armor of God, tinuro ni Apostle Paul sa atin kung paano isuot ang armor, no? Armor of God para pananggalang natin, kalasag natin against dito sa mga gawa ng kaaway na ito, no? Kasi ang sinasabi ni Apostle Paul, hey, no, hindi hindi tao talaga ang kalaban nyo. Ang kalaban nyo is spiritual forces of evil, no? Ang term na ginamit niya in English, rulers, authorities, powers of this dark world and spiritual forces of evil, no? Yun yung sa English, pero sa Greek word iba yung uh, uh, meron siyang meaning sa Greek word, right? So, sabi niya pa, tinukoy pa ni Apostle Paul diyan sa dulo, sabi niya, spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, pag sinabi nating heavenly realms, no, it indicates spiritual domain. So, ibig sabihin, may battle sa spiritual, no? Doon nag-occur yung battle sa spiritual and hina-highlight niya ni Apostle Paul yung battle sa spiritual nagkakaroon din ng manifestation sa physical. Pero ang ugat, sinasabi niya is nasa spiritual. Kaya yun sa mga susunod na verse sa 14 to 17, iakit ko lang itong verse. Ayan. Ano yung verse? Ayan, 14 to 17. Sabi niya diyan, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist. No? Belt of truth. Saan pa? Breastplate of righteousness in place. And then with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So ito yung sandals. And then in addition to all this, take up the shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. And sa 18, pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers and requests. With all this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So, anong ginawa ni Apostle Paul? Basically, no, pinibigay niya yung analogy ng isang sundalo kung saan nandoon suot-suot niya yung mga kalasag. No, kaya tinawag po yung Ephesians chapter 6:14 na armor of God. Nandiyon yung belt of truth, no? Itong belt of truth, pag sinabi nating belt, no? Of course, hindi hindi literally sinasabi ni Apostle Paul na magsuot tayo ng belt. Ngayon, kung meron tayong belt of truth, breastplate of righteousness, yung sandals of peace, that brings gospel, yung shield of faith, helmet of salvation. Tanggalin niyo yung mga tanggalin niyo yung mga yon, yung mga worldly na kalasag. So, basically, ang sinasabi niya, kailangan natin as children of God, as a warrior of God, kailangan meron kang truth sa iyo. Ibig sabihin, in everything you do, dapat may nandun ng katotohanan. Wag tayong magsinungaling, no? Para kung gagawin natin 'yon, mapagtatagumpayan natin yung ang ano,
anong tawag dito, makakayanan natin, no, ang kasi kalasag to no, armor. So mapagtatagumpayan natin yung mga pag-atake ng kaaway. Ano pa? Yung breastplate of righteousness. Wag tanggalin mo yung breastplate, righteousness lang. So ibig sabihin, righteousness matuwid. In all you do, dapat matuwid. Nasa matuwid ka, no? Hindi ka gagawa ng baluktot, dapat matuwid. Nasa matuwid ka. So pagka matuwid ka nandun yung katotohanan, truth sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nang deceive. Nandun yung righteousness, nandun yung pagiging matuwid mo, no, sa lahat ng ginagawa mo, sa pakikitungo mo sa mga tao, sa pakikitungo mo sa sa mga kaibigan mo. For example, no, kasi kung matuwid ka, walang maibabato sa iyo ang kaaway. Hindi pwedeng sabihin sa iyo na sinungaling ka naman eh. Ganito nga yung ginawa mo eh. Sinungaling ka, nagsinungaling ka. Kung matuwid ka, hindi ka pwedeng sabihan na hindi ka patas, hindi ka righteous, meron kang kinikilingan. Ano? So, then, sandals of peace, shoes of peace, no? So, tanggalin natin yun, panghawakan natin yung peace. So, nandoon yung peace at ano yung kasama nun? Gospel, no? Gospel of peace. No? So, kumpletuhin na lang natin. Sabihin natin, gospel of peace. Kung nasa sa iyo ang gospel ng Diyos, nandun ang kapayapaan sa iyo. No, ano man mangyari, no, kahit ano man dumating na mga pagsubok sa buhay mo, nandun yung peace sa iyo. Nandun ang gospel sa iyo because yung gospel of peace ini-enable ka niyan, no, to stand firm, no, and also of course to spread the gospel, no. At tas ano pa, shield of faith. So tanggalin natin yung shield, yung faith lang. So kung nandun yung pananampalataya mo magiging parang shield mo yan. No, no? Kasi kung nananampalataya ka, naniniwala ka, walang pwedeng gawin sa iyo para para mawalan ka ng pag-asa, mawalan ka ng buhay, no? Mawalan ka ng outlook sa iyong buhay, pagiging Kristiyano, kahit anong problema yung dumating. Kasi meron kang pananampalataya eh. Ang pananampalataya mo, ang sabi sa Romans 10:17, di ba? Faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. So, ang pinananampalataya mo is ang salita ng Diyos. Ano man ang sabihin sa iyo ng mundo, ano man ang sabihin ng kung sino man sa iyo, ano man mangyari sa buhay mo or nangyayari sa buhay mo, kung meron kang pananampalataya sa sinabi ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa buhay mo, wala. Walang wa-effect sa yung yung mga attack ng kaaway, no? Wa-effect. Then meron kang helmet of salvation. Right? Tanggalin mo yung helmet, anong meron ka? Salvation, no? And what is salvation? Identity natin yun, no? That is our hope. That is our identity in Christ. Because we are saved, now we are children of God, no? And basically, yung salvation natin is security. Kung titignan natin, sabi ni Apostle Paul, the helmet of salvation. So, ibig sabihin, ginagwardiyahan niya sa isang tao, ang pinaka vulnerable yung ulo, no? Saka yung puso. Pag nadali yung ulo, wala na. So, knowing your identity in Christ, so secured ka. No, you know that you're saved. No, whatever happens, you know that you're saved. Secured ka. And ang hope mo ay nasa sa Diyos because of your salvation. And uh, the sword of the Spirit, no, which is the Word of God. Yan naman yung pang-opensiba natin. So basically, yan napaka-importante na nandiyan yung ating tinatayuan natin in all that we do, nandoon yung truth, no? Hindi tayo magsinungaling, hindi tayo maggagawa-gawa ng kwento, no? Kundi yung pawang katotohanan lang. Even sometimes na sa tingin natin na maaring ikasama natin or maaring ikalagay natin sa peligro. Pero pag tinayuan natin yung katotohanan, that sabi nga, 'di ba, the truth shall set us free, no? So, eh, nandoon, ibig sabihin, nandoon din yung ating pagiging matuwid. Nandoon yung ating ah, yung kapayapaan that transcends all understanding na nagmumula sa Diyos. Ando doon
yung salvation, yung security natin, yung identity, at of course, nandun din yung sword of the Spirit, at nandun din ang, lastly, yung prayer, which is napaka-importante. Sabi niya ni Apostle Paul dyan, and pray in the Spirit on all occasions. Ang sinasabi nga ng iba, yung armor of God daw, ang nag-activate niyan is yung prayer, no? Basically, kung titignan natin anong basic meaning ng prayer is communicating to God, no? And communication is two-way communication, no? So we communicate to God, but God will also communicate to us. So nowadays, how does God communicate to us? He communicates to us basically through His words, no, through the Bible, and of course, through the messages, through the preaching, no, yan yung mga ways, mga means kung paano nagko-communicate si God sa atin, no. Now, importante yung prayer. Kaya sabi natin, sabi ng mga ibang mga naririnig natin, no? Ang sabi nila, a prayerless Christian is a powerless Christian, and a prayerful Christian is a powerful Christian. No, so so think about this. Kung sinasabi ni Apostle Paul that our battle is not against flesh and blood, but against spiritual forces, right? So basically, we see that in the armor of God, we see that ang ating pang-opensa is sword of the Spirit, right? So which is sword of the Spirit talaga. Nakita natin kung paano ginawa ng ating Diyos yan, di ba? How he used the sword of the Spirit against Satan, right? Nung tinutukso siya, sabi ni Satan na bigyan kita ng ano, bigyan kita ng ano yun, puntahan natin para ay wag mawawala yung aking mawawala yung aking ang tawag dito, mawawala yung aking mga sinave na ay sa bagay, hindi, saglit lang. Puntahan natin. Okay. Hmm. Oh, sabi ni Satan, ayan. Ay, sabi. Ayan. Jesus was led by the Spirit. Ito. Dito. Sa verse 3. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Oh, diba? Tell these stones to become bread. Anong ginamit ng Diyos? Ginamit niya ang salita ng Diyos. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Di ba? Salita ng Diyos ang ginamit ng Panginoong Yesus para i-counter si Satan, no? Si Devil. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, you will command your angels concerning you, and they will lift up their hands. Ano sabi ng Panginoong Yesus? It is also written, do not put the Lord your God to the test. Di ba? So, ang yan talaga ang pang-opensa natin, sword of the Spirit. So, that's why kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, paano tayo, magagamit natin na pang-offense, hindi ba? So, Pastor Joan, yes, taas ka ng kamay. Pastor Aldrin, dyan sa dinaanan po natin na verse sa Matthew chapter 4, pinakita din po dyan na ginagamit din po ng kalaban ang salita ng Diyos. Mm. In verse 6. He will command. Tapos ang sagot din ng Panginoon sa kanya, it is also written. So ang parang quick takeaway lang po dyan. Dapat since alam ng kalaban na gamitin ang salita ng Diyos against us, dapat mas alam din nating gamitin ang salita ng Diyos panglaban sa kanya. Mm. Yes. Ayun lang po. Thank you. Kaya dapat hindi tayo papadisib. Baka mamaya katulad dun sa sa woman,
sa Garden of Eden, tinwist niya yung salita ng Diyos. So, we should be very, very careful talaga dapat. Alam natin ang salita ng Diyos kasi baka mamaya tinitwist na pala yung salita ng Diyos, hindi pa natin alam. Warning lang sa atin. Praise God po. Okay. Thank you sa paalala, Pastor John. So, that is the sword of the Spirit. However, what I wanted to point out is, let's go back to Ephesians 6:18, no? About prayer, no? Especially sa atin, especially during intercessory prayer. No? Kaya importante po yan na mag-join tayo sa prayer meeting, no? Sabi niyan, pray in the Spirit on all occasion, no? So, we must pray always because when we pray, no, yan yung ano eh, ah, kumbaga, pumupunta tayo doon sa um, spiritual reality or spiritual realm i- in such a way na, even though nasa physical realm tayo, but we communicate to God who is in the spiritual realm, no? So thereby, no, because sabi nga ni Apostle Paul, ang battle actually is nasa spiritual realm. So since tayo na nasa physical realm, there's nothing we can do but si God na nasa spiritual realm, when we pray to Him, no, so nandun na na-activate yung ating yung spiritual realm through God, no, on our behalf. No, kaya sabi din sa Ephesians, I believe it was chapter 1, that we have been blessed already of all kinds of spiritual blessings, no? And ang prayer will activate this blessing, no? Kaya importante po 'yan na ano na um, magpi-pray tayo parati. Mag-join tayo doon sa intercessory prayer, no? Ah, na ginagawa po natin every Saturday and every Friday din diyan sa ating worship hall. Okay? So, now, through this, nakita natin na dun sa katanungan, bakit ngayon na naging Kristiyano ako at nagpapagamit sa Lord? Bakit mas maraming mga akong trials na nararanasan? Because there is a battle eh. No? There is a battle. Right? So, ibig sabihin, for one, una, no, that is a sign that kung ano yung ginagawa mo or kung ano yung ginawa mo, no, like sabi natin na nag-put tayo ng faith and trust sa Diyos at nag-step tayo para magamit tayo sa kanyang kaharian. ah, and that's the time na nagkakaroon ng mga trials, ng mga problema. Ang sabi ni Apostle Paul, uh, we do not wrestle or struggle against flesh and blood, but against um, uh, principalities, no, spiritual forces. Now, ang tanong, kailan kayo huling nagdasal? Kailan ka huling nagdasal sa Diyos? Kailan ka huling nag-aral ng kanyang salita? No? Kailan ka huling nakipag-battle? If there is a battle, so meron ka bang ginagawa para um, makipag-battle also spiritually at through prayer? That's what I'm trying to say, no? Sometimes, yun yung kulang sa atin, no? And sometimes, yun din yung nagiging dahilan. Maraming mga Kristiyano na tinawag or nakilala nila or nabigyan sila ng opportunity para at tumawag sa Diyos through dun sa mga trials nila. Kasi sometimes ang isang tao hindi siya lalapit sa Diyos pagkakaya niya pa eh, no? For example, kung may pera pa siya, yung pera niya yung pagaganahin niya eh. Pero pag wala na, that's the time na dun siya tatawag sa Diyos, no? Masakit pero yun yung katotohanan, no? So, kaya tayo mga Kristiyano, tinuturuan tayo na manalangin,
mag-aral ng salita ng Diyos, no? Kaya kagaya niyan, nag-aaral tayo ngayon, Bible study tayo. Pero may mga kapatid natin na wala dito. Now, maaring meron silang mga valid reason, no? So that's fine, no? Pero dapat kaya nga sabi ni Apostle Paul iset natin ang ating kaisipan hindi doon sa temporal, no? Kundi doon sa ah, eternal, no? For example, uy, ano ngayon? 7:30 may Bible study pala. Kaya lang yung sinusubaybayan kong soap opera 7:30 PM din eh. Oh, ano ngayon ang pipiliin mo? Yung temporal, yung soap opera, or yung eternal, yung salita ng Diyos? Ayun ang sinasabi ni Apostle Paul no? Wi- kaya nga lang, sometimes yung physical lang ang inuuna natin. At doon tayo na lilin lang ng kaaway. Right? Kaya po, totoo, no, na totoo yun na when we uh, put our faith and trust in God, when we involve ourselves in the ministry, totoo yun, maraming mga trial, maraming mga pagsubok. Why? Because we do not struggle against flesh and blood. Right? Kung yung yung ginawa natin na pag-surrender sa Lord, yung ginawa natin na ah, pagpapagamit sa ministry, sa totoo lang, hindi yan gusto ng kaaway. So, anong gagawin niya? Siyempre, guguluhin niya tayo, no? Karoon ka ng struggle, no? Pero even though that is true, the other thing is true as well, no? Kagaya ng diniscuss natin, the armor of God is true as well. The prayer is true as well, no? The word of God is true as well. So anong kailangan natin gawin? Even though numaranas tayo ng pagsubok, pero we should hold on to all these things, no? The truth. We should hold on to the belt of truth, no? We should hold on to the breastplate of righteousness. We should no, I'm not saying hold on to your belt, but I'm saying is truth. No, I'll just say we should hold on to the truth, no, because the armor of God is the truth. We should hold on to the truth. We should hold on to righteousness. We should hold on to the gospel of peace, no? We should hold on to ano pa, our salvation, right? The, our identity in Christ, that we are children of God. No, ano pa? We should hold on to our faith, and we should hold on or continually, sabi nga ni Apostle Paul diyan, pray in the spirit on all occasions, no, with all kinds of prayers and requests, no. Maaring totoo, may struggle, may pagsubok, pero yung opposite niyan, yung contrast niyan ay totoo din. Meron ding Diyos, meron ding Panginoong Hesus, meron ding banal na espiritu, at merong mga armor of God, no, na itinuro. So, huwag tayong manatili doon. Panghawakan natin ito, yung armor of God. Kaya, lalo na, attend tayo ng gawain, attend tayo ng Bible study, attend tayo ng prayer, no? Kasi hindi benefit natin to no? Benefit ito para sa inyo no? Like, ako, salita ako ng salita dito, no? Ano bang benefit ko? Of course, may benefit ako sa Lord, no? No, pero kung ang pagpopokusan ko is yung temporal, mas mabuti na lang matulog na lang ako, magpahinga na lang ako kaysa ilang oras ako magsasasalita dito, di ba? Pero hindi hindi kasi yun ang pananampalataya natin bilang Kristiyano. Ang pananampalataya natin is yung eternal. So regardless, kahit pagod ka, galing ka sa trabaho, we give time para dun sa eternal, no? Because yun yung focus natin Kung ano yung naintindihan ko, nais kong impart sa inyo because yun ang gusto ng Lord. It's not
hindi yun ang gusto ko, hindi yun ang gusto ng Lord, naintindihan ko din sa Lord. Kaya ini-impart natin, kaya nagbibigay tayo ng time. No, yun po yung gawin natin. At kailangan talaga din na maintindihan po natin yan, ano, mga kapatid. So, now, with that, anong kailangan nating ngayong gawin? No? Ah, ayun nga, gaya ng nasabi ko na actually, no, yung tayuan natin yung armor of God, no? Kasi even though totoo yun, yung in reality, totoo yun, na kasi ako natatandaan ko nun, nung ako rin nung bago akong Kristiyano, when I put my faith and trust in God, and nagpagamit din ako sa ministry sa kingdom, eh marami ring mga pagsubok na dumating. At hanggang ngayon pa rin naman may mga pagsubok pa rin, no? Pero natatandaan ko nung time na yun, marami ring pagsubok na dumating. And nung time na yun, actually, iniisip ko din yan, bakit kaya ganun? Nung naging Kristiyano ako, nung nanampalataya ako sa Lord, maraming problema. Pero now, looking back, I can say na that time, naiisip ko yung ganun kasi kulang kulang pa ako sa kaalaman sa salita ng Diyos. No? Pero now na hindi ko sinasabing kumpleto na or naintindihan ko na ang lahat, but at least yung basic elementary teaching naiintindihan ko, no, by faith, no, hindi naiintindihan intellectually, ngunit naiintindihan ko by faith, at naiintindihan ko because nai-apply ko sa buhay ko. So yung mga troubles na dumarating, hindi naman sa manhid ka na, because hindi ganun ang pagiging Kristiyano, no? Pero nakapokus ka na kasi doon sa eternal, nakapokus ka sa Diyos, no? Nakapokus ka sa ating Panginoong Hesus, 'di ba? Sabi sa Hebrews chapter 12. No? So yan ang dapat natin gawin para maging victorious tayo, so that we can overcome yung mga pagsubok na ating dinaranas, no? Amen po. Amen. Praise the Lord. Yeah, importante yung, for example, ah nawala na. Teka, sabi dito, He- Hebrews, wait lang. Ah, yan, tignan nyo. Anong sabi dyan? Oh. Let us consider how we may spur one another toward love and good deeds, no? So, yan yung pinag-uusapan natin eh. Ano? Hindi doon sa temporal, ngunit doon sa eternal. Yan, no? Consider how we may spur one another on toward love and good deeds. So, yan yung pag-focus sa eternal. Tapos anong sabi niya? Oh, again, pag-focus sa eternal, not giving up meeting together as some in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Mm. Yan yung pag-focus natin sa eternal, no? Kaya nga, kagaya ng sample ko sa inyo, may magandang palabas. Anong mas unahin ko? Manood nung pelikula or manood nung TV series o mag-Bible study? Ano na? So, saan ka? Anong pipiliin mo? Kung ikaw yun, anong pipiliin mo? Pipiliin mo yung manood ng soap opera, ng TV series, or mag-Bible study? Pipiliin mong may lakad ang barkada, may lakad ang mga kaibigan. Pipiliin mong bumarkada or mag-Bible study, or ma-involve even sa, let's say, sa intercessory prayer. So, yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Saan tayo mag-focus? And sometimes, no, sometimes, pag nag-focus tayo doon sa physical at hindi doon sa spiritual, sometimes, if not most of the time, doon ngayon tayo nagkakaroon ng problema. No? So, um, nagiging talunan tayo. Pero pag nag-focus tayo
sa ating Diyos, we're going to be victorious. Amen? So, ito pa, tandaan po natin, ang sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. No? Ano pong sabi diyan? All scripture is God-breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Remember, kanina, ang ating armor of God, ano yung righteousness? Breastplate of righteousness, no? So, ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng righteousness, ng matuwid, yung katuwiran, no? Hindi yung katwiran na reasoning, kundi katuwiran, yung pagiging matuwid. Yan ang tinuturo ng salita ng Diyos, no? So, kung alam natin ang salita ng Diyos at tinayuan natin at tinatayuan natin ang salita ng Diyos, then nagiging matuwid tayo. No, kaya nga ako, pag may nagtanong sa akin, natandaan ko noon sa Bible study, Pastor, paano ba magiging spiritual? Um, kailangan ba pray ako ng pray? Kailangan ba ah, ma, ma, mag-share ako ng mag-share ng gospel? No, yung sabi niya. Now, yung pagpipray, yeah, that is result nung pagiging spiritual mo. Pero for me, um, kasi tignan nyo to, sabi dito, and all scripture is God-breathed, no? So, ibig sabihin, kinasihan to ng Diyos at ito ay kanyang salita, no? And the book of John says that the word of God is spirit, no? So, uh, alive, and the word of God is truth, right? So, now, pag ang salita ng Diyos naintindihan mo at isinapamuhay mo, kung titingnan mo, no, in a different perspective, so yung salita ng Diyos na nasa sa Biblia, pag ikaw isinapamuhay mo yun sa'yo, ano mangyayari? Di ba yung salita ng Diyos mabubuhay sa'yo? Kasi isinasapamuhay mo siya eh. So in that sense, you are becoming spiritual because the words of God is spirit, no? Basically, no, to be direct about it, ang author ng words of God, ng salita ng Diyos, ay ang banal na espiritu, ang Holy Spirit. So kung ang salita ng Diyos isinasapamuhay mo, no, tinatayuan mo, sinasapamuhay mo, pinapractice mo, so ibig sabihin, nagiging spiritual ka na. Kasi yung salita ng Diyos nagiging buhay na sa'yo. Hindi na siya salita lang, kundi buhay na siya, living na siya. 'Di ba? Nakuha niyo yung ibig kong sabihin? Parang sabi although hindi ito yung ibig sabihin dun sa John chapter 1, no? Sabi dun kasi, 'di ba? In the beginning was the word was with God, and the word was God. So yung word na tinutukoy doon ay ang Panginoong Hesus, 'di ba? Tapos sa verse 14 ata yun, sabi, and the word became flesh and dwelt among us. So yung salita naging tao, no? So ganun din, what I'm trying to say is ang salita ng Diyos, narinig mo, sinampalatayanan mo, sinapamuhay mo, no? Ipinractice mo, sinapamuhay mo. So yung salita ng Diyos naging buhay na sa katauhan mo. So in effect, kasi ang salita ng Diyos is spiritual, so ikaw mismo naging spiritual ka na kasi sinasapamuhay mo yung spiritual na salita ng Diyos eh. Hindi ka na nagiging physical. Kasi dati physical ka kasi yung gawa or yung anong tawag dito? Yung gawi or yung ano ba yung exact word? Hindi ko ma-pinpoint. Yung yung palatuntunan ng mundo ang sinusunod mo. Ngayon hindi na. Ang salita ng Diyos na. No? So, praise the Lord. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid?
Amen po. Magandang gabi po. Amen po. Praise the Lord. Meron po ba kayong katanungan? Malapit nang mag-10, mag-9. So we still have 5 minutes. If anyone has any question or any insights. Sister Isa? Naririnig mo ako, Sister Isa? Hindi ko alam kung naririnig ako ni Sister Isa, but I hope na naririnig mo ako. So, kung meron po kayong katanungan mga kapatid, now is the time to ask. Meron kayong insight, you can do so. You can see in Ephesians chapter 6 verse 12, anong sabi ni Apostle Paul? Yung aking okay. So, walang katanungan. So, isang masasabi ko, of course, hindi natin kayang i-cover lahat, no? So, kung ano yung na-cover natin ngayong gabi, ang masabi ko sa inyo is paglinangin natin ito. Ibig sabihin, aralin nyo pa. Teka lang, may message pala dito, hindi ko nakita. Ayun pala, pasensya po, Pastor, nawawala-wala po si signal ko. Okay, ayun pala. So what I'm trying to say, yun nga, hindi natin kayang i-cover lahat. So paglinangin nyo yung ating mga pinag-aaralan at isa puso po natin na at lalong-lalo na isa pamuhay natin. Because kung isa sa pamuhay natin at mababago tayo ng salita ng Diyos, tunay, no, na bago na tayong nilalang. Sabi sa 2 Corinthians 5:17. Let's go there. Therefore, if anyone is in Christ, no, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. No, yan. So pagka sinapamuhay natin ang pinananampalatayanan natin ng salita ng Diyos, no, then we have become a new creation. No? New creation na tayo. The old has gone, the new is here. Because yung lumang pagkatao mo, hindi na yun. Basically, doon pa lang sa Ephesians 6, no? Kung dati ako, hindi ko tinatayuan yung truth, no? Pala sinungaling ako. Pero ngayon, yung katotohanan na, belt of truth, no? Katotohanan na ang parating nasa sa iyo. Even though sometimes it might bring you trouble, no, like uh, for example na late ka, tapos tinanong ka ng boss mo, late ka ba? Sinabi mo, pag sinabi mong late ka, alam mo magagalit siya, pero totoo naman na late ka. Pero pag sinabi mong hindi, just in time, o di nagsinungaling ka na. Pero kung panghahawakan mo yung truth, no, nandoon, anong napakita nito? Napakita nito na Kristiyano talaga tayo kasi nandun yung integrity natin, no? Hindi tayo, hindi natin ah, yung ang binibigyan natin ng pahalaga is yung katotohanan rather than yung ating sarili, no? Righteousness, no? Andun din. So, pagtatayuan natin yung
righteousness yung pagiging matuwid natin in our dealings. Kung nasa trabaho tayo, yung kliyente, na maging matuwid tayo sa pakikitungo sa kanila. And basically, sa totoo lang, may benefits yung mga yan, no? Pagka yung integrity mo nandun talaga, pag matuwid ka, even sa company, mare-recognize ka, no? Pagka ikaw ay matuwid, ikaw ay totoo, ikaw ay tunay, no? So, lahat ng yan, at lalo na, of course, yung faith, salvation at tanggap natin, gospel of peace, at yung sword of truth and prayer na napaka-importante. So again, ni-invite ko po kayo every Saturday, our intercessory prayer. Mag-attend po tayo. Napaka-importante po niyan na mag-attend po tayo. So, and also, sa ating Bible study, mag-invite pa po kayo ng mga kasama natin. Invite niyo po yung mga kasama natin. Kasi dito sa ating Bible study, ang kagandahan, two-way. Pagka sa ating worship service, one way lang yun. No? So kung may katanungan kayo, hindi kayo makapagtanong. Pero sa ating Bible study, this is two-way. So kung meron kayong katanungan or merong insight ng iba, so pwede silang mag-insight, pwede silang magtanong. So two-way ito. So mas merong interactive. So basically, mas matututo tayo. Merong hindi clear, mas mabibigyan ng linaw. Kaya maganda. Importante rin itong Bible study. No? Kaya po, mag-join tayo. Bible study, prayer meeting, at lalo na sa ating um, Friday worship service. Amen? Okay. Praise the Lord. Manalangin na po tayo. Pastora Joanne, Yes po. pwedeng ikaw mag-lead ng prayer. Sige po. Pero nanonood si PB ha. Baka marinig sa ano. Okay lang, hindi naman narinig. Sige po. Okay, let's continue to be in the presence of God. Amen. Before we start, may prayer request po ba mga kapatid? May urgent prayer request po ba kayo? Ako po, PJ. Apo, Sisling. Yung ma-process na po yung documents ng kuya ko po for donor. For donor po, sister? Oh. Sige po. Okay po. So, So, yun po, lang po. Apo. Kasama po sa prayers niya po. Birthday po kasi ni Brother Jaime po ngayon. Kasama po Apa. natin sa prayer. Kasama po natin Salamat siya po. sa BS. Okay, salamat po Ate Helen. Happy Salamat po. birthday, Reminding Brother us. Jaime. Happy birthday to you. Ano siya? Pag-pray po. Nandito siya. Pag-pray po natin na nandiyan ba siya? Kanina nandito, ngayon wala na. Na. On off din yung kanyang Baka yung signal din. We will still pray for him. Mayroon pa yata sasabihin si Brad Manuel. Wala na po, PJ. Kala ko nandyan si Jaime. Kasi po, Pastora, palangiti lang yun pero mabigat ang problema nun. Opo. Pray Praise the lang po Lord po. natin siya. Naka-attend siya ngayon. Naka-live pa rin ba tayo, PA? Oo. Baka pwedeng i-off na natin yung live. Okay lang. Okay. I-off ko na. I think so. Kung okay lang. Okay. Naka-off na. Okay. Sige po, manalangin po tayo mga kapatid. Okay. Hallelujah, Father God in heaven, our Abba Father, ang aming Ama na naglubos na nagmamahal sa amin.
Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa gabay patnubay ng Banal na Espiritu. Lord, tinataas po namin kayo sa aming kalagitnaan, O God. Yes, Lord. We recognize, Lord, that you are omnipotent, that you are omniscient, that you are sovereign. You are above everything, O God. And we are so blessed, Lord, dahil kami po, Panginoon, you have adopted us to sonship, O God, through our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin sa gabing ito, Panginoon. Kahalagahan, Panginoon, ng pagkakaintindi namin ng mainam, Panginoon, ng tama sa inyo pong mga salita patungkol, Lord, sa mga pagsubok na amin pong dinaranas, Lord. Lalo na po, Lord, naging kapansin-pansin, naranasan po namin na parang dumami, Panginoon, sa amin pong paningin, Lord, ang mga problema na dinaranas namin, O God. But Lord, salamat, Lord, dahil binuksan niyo ang aming mga mata. You have removed the scales from our eyes, Lord, allowing us to see, Lord, beyond the physical realm, O God. Allowing us to see, Lord, more than the bare naked eyes can see, Lord. Salamat, O God, for the Holy Spirit who is in us, the God who is in us, Amen. who is greater than he that is in this world, O God. Salamat, Lord, aming Panginoong Jesus, dahil sa inyo kami po'y ginawa niyong mananagumpay, Panginoon. Alam namin, Lord, na madami po kami mga dinaranas na pagsubok, Lord, but as your word said, O God, we recognize, Lord, na ito po'y nararanasan namin, Panginoon, as a way, Lord, to derail us or upang hindi magkaroon ng kaganapan, Panginoon, ang inyo pong mga purposes para sa amin, Panginoon. And that is to advance your kingdom for your glory, Lord, and to be in the image of our Jesus Christ, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, for you have given us your word, Lord. Amen. Your word is truth, O Lord, and your word, Lord, is our weapon, O God. Kaya naman, Panginoon, habang kami binabago, Panginoon, changing us from glory to glory ng inyong mga salita, Panginoon. Ang inyo rin pong salita, Panginoon, ang nagiging pananggalang namin, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ang aming nagiging weapon, Panginoon, panlaban, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Panginoon. It is very important, Lord, for us to understand the phrase, it is written, O God. For every word that you have said, that every word that you have spoken, every word that has been written, O Lord, in your Bible, in your the Holy Scriptures, O Lord, and nothing, Lord, will ever wipe this away. Nothing, Lord, will ever tear it down, Panginoon. For your word is truth, O Lord, and your word is eternal, Panginoon. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Lord, ngayong gabi po, nagkakaisa rin po kami, Panginoon, na ipanalangin, Panginoon, si Brother Jaime, O God, sa kanyang kaarawan, Panginoon. We do not know, Lord, kung ilang taon na po siya, Panginoon. But it is written, O Lord, na maging sa kanyang pagtanda, Panginoon, kayo, Panginoon, at wala nang iba, O Lord, ang mag-aalaga sa kanya. Kayo po, Panginoon, ang titingin sa kanya. Kayo po, Panginoon, ang magpapala sa kanya, ang mag-guide sa kanya, Panginoon. You know the very numbers of his hair, Panginoon. It is written, O Lord, in your word. Kaya naman, Lord, alam po namin, Panginoon, na inyong plano para sa kanya, Panginoon. Nandun po, O Lord, at hindi niyo po hahayaan, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, ay manakaw sa kanya, Panginoon, ang inyong salita, maging ang inyong purpose para sa kanyang buhay, Panginoon. At tunay nga, Lord, nandun yung kagalakan namin, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon, Lord, na makasama namin siya, Lord, sa spiritual journey niya, Panginoon. At indeed, Lord, maging kami, Panginoon, ay we are praying, O God, na kami man po, Panginoon, ay nagiging pagpapala rin sa Kanya, habang siya rin po, Panginoon, ay nagiging pagpapala po sa amin at sa inyo pong katawan, Panginoon, ang JRK Church, O God. Lord, sinabi rin po kanina, Panginoon, na madami raw po siyang dinaranas sa pagsubok, Lord. Kahit pangiti-ngiti siya, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, ang kanyang pagngiti, O God, ay nanggagaling sa kagalakan na nagmula sa inyo, Panginoon. It is written, Lord, the joy of the Lord is our strength, O God. Lord, the joy of the Lord is His strength, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, sinasawatan namin ang gawa ng kalaban sa kanyang buhay, Panginoon. In all aspects of his life, Lord,
dinadalangin namin, we declare and we decree in the mighty name of the Lord Jesus Christ, na bubuksan niyo, Panginoon, ang durungawan ng langit, Panginoon. Bubuksan niyo ang durungawan ng langit, O God, upang ang lahat ng pagpapala, Panginoon, na nararapat na mapasa kanya, Panginoon, ay inyo pong ibigay, Panginoon. Walang gawa ng kaaway, Panginoon, ang makakapigil nito. At higit sa lahat, Lord, kung ano man pong purpose niyo para sa kanya, Panginoon, walang gawa ng kaaway ang makakapigil nito, Lord. For it is also written, Lord, no weapon formed against us shall ever prosper, O God. Lord, it is also written, Panginoon, that you have plans for him, O God, plans to prosper him, plans not to harm him, O God. Plans, Lord, na nagpapakita, Panginoon, ng hope for a good future, Panginoon. Kaya naman, O God, Lord, pinapanalangin po namin ang aming kapatid na si Jaime, Panginoon. We're so excited, O Lord, sa mga gagawin nyo sa kanyang buhay, Panginoon, lalo na po sa kanyang ministries, Panginoon, at sa kanyang trabaho, O Lord, yung mga prayer requests niyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, ang inyong kasagutan in your perfect time, Panginoon. At habang inaantay niya ito, Lord, ang patience, Panginoon, na nagmula sa inyo, na isa sa fruit of the Holy Spirit, Panginoon, ay inyo pong hayaang mamunga rin po sa Kanya, Panginoon. Maraming salamat sa Kanyang buhay, Panginoon, at patuloy niyo rin po siyang pagpalain, maging ang Kanyang pamilya, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Sister Christina, O God. Lord, hindi po lingid sa inyo, Panginoon. It is also written, Lord, everything is naked, everything is bare in your eyes, O God. Kaya naman, Lord, itinataas po namin siya sa inyo, Panginoon. Patuloy na itinataas po namin sa inyo pong mapagpala at mapaghimalang kamay ang kondisyon ng aming kapatid na si Sister Christina, Panginoon. Lord, ipinapanhik po namin sa inyo, Panginoon, na ang mga papeles na kinakailangan para sa kanyang brother, Panginoon, sa kanyang kapatid na lalaki, Panginoon, ay makompleto at maging okay na, ma-approve na po, Panginoon, para po sa organ donation, O God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon. It is written, O Lord, that by your stripes, Lord, we are healed. By your stripes, Lord Jesus Christ, Sister Christina is healed, O God. Lord, yung the way that it is going to happen, kung gaano po ito katagal, Panginoon, kung paano man po yung kapamaraanan, yung mga taong gagamitin nyo, Panginoon, kayo po ang nakakaalam nito, Panginoon. In fact, Lord, bago pa man po maipanganak si Sister Christina, Panginoon, it is written, Lord, that you have already appointed this day, O God. You have already set, Panginoon, yung mga pupuntahan niya, yung mga mararanasan niya, Panginoon, yung daranasin niya, Panginoon. At Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na never niyo po siyang iniwan, Panginoon, at hindi niyo po siya kailanman iiwan, Panginoon. For it is written, Lord, also, O God, that you will never leave nor forsake us, O God. Kaya naman, Lord, para po sa aming kapatid na si Sister Christina, Panginoon, patuloy po namin siyang itinataas sa inyo pong mapagpalang kami, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord, na ipagkakalob niyong kagalingan sa kanya, Lord, sa lalong madaling panahon, in your perfect time, O God. At habang inaantay niya, Panginoon, ang paggaling na yun, Lord, we pray, Lord, we know, O God, that you will provide everything that she will need, O God. May it be the logistics, Panginoon, in the spiritual realm and in the physical realm, Panginoon. Kayo na pong bahala dito, Panginoon, for you are able, you are faithful, you are loving, O God. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng aming kapatid na si Sister Christina, O God. At patuloy niyo pong postbungin sa kanyang puso, Panginoon, ang zealousness to serve you, O God. Nakikita po namin, Panginoon, yung kung gaano niya po kamahal, Panginoon, ang inyo pong mga anak, Panginoon, sa JRK, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na napakaganda ng kanyang future, Panginoon, dahil kayo po ang kanyang kasama. Kayo ang kanyang Diyos. Kayo ang kanyang tagapagligtas, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Sa aking mga kapatid, Panginoon, na nag-join sa Bible study ngayong gabing ito, Panginoon. Maging, Lord, yung mga ini-invite po namin na hindi pa rin po nakakadalo, Panginoon. Lord, we pray, O God, that by next week, Lord, magdodoble, dadami po kami, Panginoon, na makaka-attend, O Lord, ng Bible study, O God. Lord, sa amin pong pagtulog ngayong gabi, Panginoon, dalangin po namin, O Lord,
na bisitahin niyo po kami, Panginoon, maging sa aming mga panaginip, Panginoon. Kapag darating na po kayo ngayong gabing ito, aming Panginoong Jesus, dalangin po, Lord, na maging sa aming pagtulog, Panginoon, madatnan niyo po kami, Panginoon, na nagpupuri sa inyo, O God. Amen. Yes, Kapag Lord. hindi pa po kayo pabalik, aming Panginoong Jesus, dalangin po namin na kinabukasan, Lord. Handang-handa kami, Panginoon, dahil sa aming pagtulog, Panginoon, you have already refreshed us, O God. At salamat, Lord, for reminding us tonight, Lord, from your words, as it is written in Ephesians chapter 1, verse 3, Lord, that you have already blessed us in the spiritual realms, O God. Kaya naman, Lord, through prayer, Lord, and by faith, O God, we look forward to tomorrow, Lord, dahil alam po namin, Lord, punong-puno ito ng pag-asa, punong-puno ito, Panginoon, ng inyo pong pag-guide sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Tunay nga po, Lord, kami po inibig nyo ng unang, Panginoon, at Lord, because of your love for us, Lord, we also learn to love others also, O God. Maraming salamat po, aming Panginoong Jesus. Thank you, Holy Spirit, and we're going to declare your lordship, that you are worthy of praise, that you are worthy of all adoration every waking day of our life, Lord. As long as we have breath, Lord, we are going to praise you. We are going to serve you. We are going to glorify you, Lord. This is our prayer in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, in the leading and guidance of the Holy Spirit. Amen. 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 May Amen. message Lord, po ata. thank you po. Ano Thank po, you po. sir? May message po ata. Nakikita ko po dito. May Ah, nag nabasa may na po nag-message ata po yan. ata. Ah, Kanina pa hindi po. po. Opo. Sige po. God bless po. Ito, salamat po ng God bless po marami. sa inyo Good lahat. night and God bless po. Bless po sa lahat. God bless po. Tumakbo siya sa tatay niya. Sige. Sige po, God bless po. Good night po, Ate Good Helen, night. Kuya Manny. Po. Good God bless night po sa po. inyo. Good night. God bless. Good night. God bless po, Pastor. God bless. God bless po. Mm. Mm.